Hello, what's up mga ka-cyber? Tuturo ko po sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng motherboard. Tanggalin ko muna yung mga connection natin para okay. Ayan po. Ito po ay isang motherboard na AMD. So far turo ko sa inyo kung paano magtanggal ng memory. Yung iba sumasablay sa part na yan. Ito po ang memory. Itong part na to ay isang memory. May lock ko dito yan, tsaka dito. Tanggalin natin, pakita ko sa inyo. Ganyan lang pwedeng isa lang. Ayan, mag-open siya, then kabila. Ayan, pero usually pag dininam siya ganito ayan, pwede mo tanggalin ng isa lang at kunin. At tatandaan po natin yung pinaka gatla niya, yung pinaka kanal niya, hindi siya papasok sa dito kung hindi match. So kung baliktad, magkakaproblema po kayo sa pagkakabit ng memory. Okay, ayan. Ito ang tama. Open nyo muna to. Ayan, open. At pag nailagay nyo na ho yan, dapat medyo ang force na ibibigay nyo ay tamang-tama lang, huwag sa sobra. Kasi kapag sumobra, baka mabali yung RAM kahit matama yung pagkakalagay. Isang bagsak lang na yun, ganun lang po. So sa pagto-troubleshoot ng isang motherboard, kung defective na siya or ano, ay kailangan analyze nyo muna yung appearance. So basic, mga basic lang po gagawin natin. Physical check up, check natin kung may burn, kung may mga dislocated na pyesa o mga pins na nagso-short at mga rami pang iba. So check mo ang physical appearance. So minsan dito pa lang sa checking ay bumabagsak na. Yan, check mo kung may mga gas-gas na nasira yung PCB natin. Yan, so far may isa akong napansin sa board na to. Ito bloated po yan, bloated. Kung mapansin nyo, lobo. Compare mo dun sa katabi niya at ito, medyo bloated siya ng konti. Pero hindi ho nangangahulugan ng bloated ay hindi na nag-on. So malamang may function siya na mag-abnormal. Kung ano man yun ay hindi pa natin sigurado. So madidetermine natin pa. Ang part po na sira na yan ay posibleng pwede natin tanggalin to at maging working. Posible din kahit di mo tanggalin ay working pa rin. So kung ano magiging epekto niya in the long run, so baka maging isang problema yan. So far working ang board na to. Pinandemo ko lang sa inyo kung paano ba talaga mag-troubleshoot. At ito pa ang pagtatanggal ng lock ng heatsink fan. Ito lang yan. Oops, pagka angat nyo doon, push nyo ng konti. Yan. So ito ang processor, medyo Athlon 2. At ang processor po natin ay maraming pin. Hindi ko kagaya ni Intel. Ito ho, AMD board ho pala to Hindi ko kagaya ni Intel. Ang rito sa pagtatanggal ng processor ay kailangan maingat, huwag bara-bara para hindi bumaliko ang mga pins. So ayan, ito po yung mga pins yan. Dami kong pins yan. So para sa mga hindi pa nakakaalam, mga interesadong matuto sa ating vlog, na walang experience sa pag troubleshoot ng computer, ito po ituturo ko po sa inyo. Usually tandaan nyo may
Ayan, may pin. Ang paglalagay ho nito, hindi, ito, ang pagkakabit nito ay tinatawag na zero insertion force o zip. Zero insertion force. Wala akong pwersang ano. At ang guidelines po natin dito sa araw na to ay, ayan po ha. Lapon muna natin. Ito ho, may, ayan, check natin para makita nyo maigi. Lapit natin. Ito ho ay may arrow. Compare mo doon. Ito, arrow. So, may arrow dyan na nakalagay. Ayan, naninag nyo po ba? Okay, medyo nagbe-blur. Ayan, arrow. Yung iba, walang arrow yan. So, guides yan. Tapos, ayan, may mga ano siya. So, pattern na mag-guide sa inyo para sa, ayan, pansin nyo ba? Ayan yung mga patterns nya. So, hindi kayo maliligaw. Kasi kung magkamali kayo dyan at pinersa nyo, maaaring magbalikuan yung mga pin natin. So, huwag nyo kong kalilimutan yan. Mahalaga ho ito sa pag-ano. Marami na rin akong kilala na nagkamali dyan. So, ayan po. Gaya ng sinabi ko, zip. Zero insertion force. Wala akong pwersa na i-apply na didiinan kung saan na ho yung lulubog. So, ilalak mo lang na ito. Ano ha, tatanggalin ko muli. Sobrang ingat. Ayan. Ilalagay nyo lang ho ng ganyan. Okay, zero insertion force. Ang nagturo niyan sa akin ay ang aking professor. Tinatawag na yung zip. Ayan. Binabati ko nga pala si Sir Leo, isa sa nagturo din sa akin yan, si Sir Jerry Boron. So, ayan po ay mga legendary mga professor ko. Ito ay kung marumi ang pan nyo, nag-overheat to ang computer nyo, ito check nyo yan para malaman nyo kung nag-overheat. Para mawala yung overheat sa ano, kung sa heatsink pa natin. Kasi once na marumi yung pinaka metal nya, yung heatsink nya, yung binubuga ng hangin hindi papasok eh. So dito pa lang nawawala na yung ano ng hangin, hindi nakapasok sa loob. So nag-overheat. Ang temperature ho dapat around 40, 50, 60, ano na, medyo nakakaano na yan. Yan, ilalako natin, ganun lang ha. Ayan, ilalako. Ito ho yung lock. Ganun lang ho ang pag-lock nyan. Okay. Make sure na intact parehas ha. Ito, tsaka to. Bago nyo i-lock. Ayan, ito natin. Yun. Okay. Since naturo ko na sa inyo ang pag-ano. Kung ang sira po ay ang pan natin, overheat po yan, mag-overheat. Kung marumi, overheat. So yan po yung mga posibleng mangyari. At kung ang memory naman po natin ang nag-abnormal, posibleng mag-hang kahit na nag-on ho siya, or kung totally defective na siya, no display, mayroon siyang beep sound. So, yan po yung mga posibleng mangyari sa inyong computer. Kung ang hard disk naman ho, slow boot, medyo matagal ang booting niya, hang, delay, sa BIOS pa lang may problema na. So, yun po yung mga ma-encounter natin. At kung defective power supply naman po, usually nag-on, nag-hang din. So may mga ripple ng power na pwedeng sumira ng ating motherboard. So far, may pantest na ginagamit din sa power supply. At sa power supply naman po, sa pag-check ng power supply, unang-una natin anuhin kung walang power. Halimbawa, in-on natin at walang power. Dito tayo magtutok sa kable. Ito, bunutin ko yung pakita sa inyo yung kable. Ito, posibleng sira o hindi nyo na isaksak ng mabuti, or dun sa extension nyo ay naglulus.
So kung walang power ho, huwag nyo agad masabihin na board ay sira. So posibleng ang ating source ay may problema. So kung na-check na natin lahat ito ay, at lalo na maganda kung ang pan-testing mo ay sure tested mo na power supply, hindi siya yung galing sa mismo nagpapagawa sa inyo. Ito yung trusted mo, kumbaga, na working. Tandaan po, pag magto-troubleshoot kayo, dapat meron kayong laging spare na pyesa. Halimbawa po, memory. Kung sira ang memory natin, may pampalit tayo. Marami tayong pampalit dyan. Ito. So, ito yung mga pang-test natin na memory. Okay. Kung sakali lang na may problema, at kung may problema din ang ating proxy, meron din tayong pangpalit. Okay. So, hindi pwede maging karpentero ang walang martilyo. So, kung ikaw ay technician, kailangan may gamit ka para sa pagiging technician mo ng computer. Okay. Tapos ang heatsink fan, kakabit din natin yan. So, ayusin ko lang camera. Yan, heatsink fan. Kailangan kabit nyo yan para hindi mag-overheat. Wait lang po ayusin natin. Yan, nakitang-kita nyo. Ito po ay tinatawag na kumbaga 20 plus 4 pin. Ito po yung 4, ito po yung plus 4. Ayan, ito po ay 20 pin plus 4. So nung medyo mga lumang modelong board ay may mga tinatawag na 20 pins lang. Yung mismong contact na dito ay 20 lang. So karamihan sinaunang board. Sa ngayon wala na ako nakikita sa mga new generation. Kakabit ko lang muna ito. Yan. Ang pagkabit to, make sure lang na intact. Lagyan nyo ng konting force, huwag naman sobra. Make sure na maglalak din. At ito pa ang isa, minsan nakakalimutan po ng iba na ikabit. Sa pagto-troubleshoot, huwag nyo kalilimutan rin ito. Dito yan nakalagay. Okay. Bali itong vlog ko na to ay ituturo ko sa inyo yung paano i-troubleshoot kung sakaling nasira yung mga part na yan. Okay. Tapos ito PS2, may tamang pin din ho ito. So sabi nga, kung hindi aakma, huwag mong tuloy ipasok kasi kung baka masira. So bawal siya ilagay ng paganyan. So may guidelines naman to sa pagkakabit. Marami kong shop na siniservisan, dislocated lahat ng mga pins, gawa ng pagkakamali nila ito. Kaya yun. So nag-guide ko na rin kayo para dyan. Mga basic lang ho ito. Tandaan po natin ng mga basic, pag pinagsama-sama ay complete. Yan, saksak na. Sa basic troubleshooting po, importante po ang display at keyboard. Ito number 1, importante yan. Itong VGA at PS2 keyboard. Importante po yan. Huwag nyo mawala. Bahagi po ng pagka-troubleshoot yan. Troubleshooting. Ngayon, since nakabit na natin, make sure din na i-on natin ng hindi ko pala napakita sa inyo kanina. Ito minsan nakakalimutan natin i-on ito. Troubleshoot tayo ng troubleshoot. Itong part na to ay patay pala. So minsan magdi-declare tayo ng no power. Nakakahiya naman sa customer, ay no power. Tapos makita ng customer ay naka-off. Diba? Medyo pwedeng palampasin ng customer na ay nalimutan lang, pero siyempre nakakahiya pa rin. So dapat alam natin to, itong part na to. Okay, isa lang. So gagawin natin ang basic na pagmo-monitor ng diferensya. Tinatawag natin pause.
power on self test. So dun muna tayo magpo-focus, at ang ating numlock ay isang bahagi po ng pagtetest. So okay, i-on ko na. Ayan, i-on ko na ang ating power supply, at ito po, ayan, ito po ay ang tinatawag nating front panel. Ang front panel po ay andyan nakakonek ang LED light. Usually po may instruction yan. Abbreviation sa reset ay RST, sa power ay PW R, o kaya ay on off. Sa indicator light naman ay HLED. Dun sa isa ay power LED kung may power na. Okay, ngayon tandaan nyo po, itong part na to ay kumbaga isa-short natin, pero hindi ho ito ang tamang paraan, no? Tamang paraan ho, dapat may switch on off tayo dito na sinasaksak, since yung akin ay nawawala. So gagamitin ko ito, pero hindi ho ito tama, kasi once na nagkamali tayo ng pagsundot, posibleng mag short, baka may masira. Usually hindi naman ganun kadali masira, huwag mong ibababad yung pagkakaano. Okay, try ko na po. Siyempre kapag since sinabi kong delikado to, dahan-dahan lang po natin, make sure na tatama yun. Okay po, bumukas na po. Ito po yung yan, umiikot na. So far no display siya. Yan, check natin. Okay, ayusin ko lang camera. So far no display siya. Yung isa pang ginagamit natin pang-test ay ang basic lang ho talaga itong mga to. Hindi kailangan ng ang numlock. So kailangan umiilaw to. So far wala siyang ilaw. So anong gagawin natin dyan? Check natin ang memory. So ang memory ho kasi kung sira, no display yan. Minsan video card, no display din ho yan. So yung part na yan ay kumbaga sintomas ho yun eh. Papatayin ho muna natin. Yan, patay na. So saka tayo gagalaw. Huwag nyo kakalimutan ng pagpatay lagi sa power para hindi ho magkaroon ng shorted if ever na ginagalaw nyo, since baka memory ang sira. So yung iba ho, eraser ang ginagamit pang linis nyan. Tama naman ho, yung iba gumagamit ng chemical, yung mga alcohol, thinner, mga ganon, glue. So okay lang naman po yung mga yon, at mas preferred ko na gamitin ko talaga, since matagal ko na akong gamit to mula nung nag-tibing technician ho ako. Marami yung nagtataka na technician, bakit ko ginagamit yan. Ito po, papel. Yan ho ang pinaka the best na panlinis, papel. Hindi niya gagasgasan ng contact, hindi niya gagasgasan yan. Bagkos yung alikabok, ayan, may mga nilinis na ako na RAM, yung alikabok dumidikit. So sobrang safety niya naman. Hindi gaya ng eraser, medyo matigas, at minsan pa may pangit na eraser, pumapasok, dumidikit yung lagkit dito. So I'm sure alam na mga technician yan, yung tinutukoy ko. Ilang beses na rin ako gumamit ng eraser. Pag pangit, nako, problema. So ang papel po, ito po ang pinakamanipis na liha sa buong mundo, as in, hindi niya kayang gumasgas. So ang paglinis ho niyan, gaganon lang ho. Ayan ho, gaganon nyo lang. So make sure na ngayon ho, ito hindi ho lahat ng dumi makayang tanggalin. Kung talagang nanggigitata na yung memory, ayan ho, kita nyo naman ho, andyan yung dumi. So ulitin natin sa part na to, wala nang dumi yan ha.
Ay, shit, sumablay. Okay. Nalinis na kasi kanina, di ba? Okay. May konti pa, pero halos wala na rin. At ang papel po, sa tagal kong gamit, pwede mong tupiin ito ng ganito. Linis mo dito, pang slot. So, ang pambura hindi na kaya yan, pero ito kaya niyan. Medyo bugbog na nga ito eh. Ang dami ko ng beses na gamit. So far, tingnan nyo, ang dami ko nang nilinis na RAM, iwan yung dumi. Okay, tip ko lang po yan na sa ginagamit ko, pero kayo pa rin po masusunod dahil kayo ang amo ng ng buhay nyo. So sundin nyo yung nasa puso nyo. Pero itong RAM na to ay sira talaga, sure ako dyan. Pinakita ko lang, kaya ito nilagay ko para ma-demo ko sa inyo kung paano siya gamitin, troubleshooting, paano natin gagawin. Okay, on natin. Kung gumana, di ibig sabihin hindi talaga siya totally sira. So numlock, check the numlock lagi, always. So yan yung magiging first na mata nyo kung nag-power ba, nag-function ba o hindi. So kung may problema, hindi siya nag-on. Okay, so defective po talaga yung memory na yan na nilagay ko, para pakita ko lang sa inyo yung epekto ng isang defective memory. So no display to. Babalik ko yung original memory nya, 2 gig. So okay, check natin. Ang paglagay po ng memory ganito kung may dalawang memory ang customer nyo, isa lang muna ilagay nyo. Kung sakaling dati siyang no display, isa lang muna. Make sure na mag-on muna bago nyo i-add yung isa pang memory. Okay, yan. Wait lang po natin hanggang sa mag-on. Yun, nakita nyo, umilaw yung numlock. Ayun, nag-boot na po siya. Okay, yan. Okay, so ibig sabihin ayos yung isang memory. Lalagyan natin ulit ng panibago pang memory, another memory. Tayo ulit. So make sure lagi, tandaan nyo guys, mga ka-cyber, yung ating rules laging patayin bago kayo mag-apply ng mga additional changes sa ating motherboard. Hindi ho dapat bara-bara, ano nyo lang ho yan. Yan po. So make sure na pasok siya sa pinaka guide nya, at yung kanal huwag nyo kakalimutan. Hindi papasok yan kung baliktad, so dapat ganito. Yan. Okay, tapos ang din ay tamang persa lang, hindi sobra. Yun, ganun lang, hindi sobrang diin. So check natin kung mag-on uli siya. Okay, ano natin sa monitor. Okay, yan, check ko natin kung mag-on yan. Yung indicator light, huwag nyo rin kakalimutan yung tinuro ko, numlock, always check. Then kung hindi ho mag-on yan, ayan, nag-on naman. Kung hindi ho siya mag-on, since sabi ko nga maraming part, maraming contact to, so make sure na paano natin pala masusure na nagdikit yan dyan. So dinesign naman siya na kahit pa paano mag-fit dyan. So huwag nyo kalilimutan na linisin itong contact kung sakaling ano ba, yung memory nyo ay trusted nyo naman na functional talaga, gumagana. Yan, siguraduhin po natin na nag-click ng maayos, na intact ng maayos. Minsan kala natin nag-click lang, paglagay mo dun sa slot, ayun pala medyo balagbag ang pagkakalagay, hindi nag-lock sa kabila, o kaya may nakabarang pupo ng mga kung anong mga insekto. So hindi natin alam, so lagi nyo check yan. Okay,
At gaya ng sabi ko kanina, mahirap naman po ang technician na walang gamit. So kailangan may tools tayo. Ito po ang aking USB bootable. Nandito po lahat ng aking pantest. Sariling modify ko rin ho ito na compress ng maraming klaseng software. So ako lang ang gumawa nito. Kabit ko lang ho. Ayan ako ang gagamitin. Ayan ang kabit natin, pakita ko Ayan, nabit ko na ho ang ating USB. Okay, then proceed na ho tayo sa pag check ng memory. So tinuturo ko yung mga paano mag check. Okay, lapit lang natin konti. Ayan, okay na natin. Ayan, medyo tagilid okay. Sa mga susunod po, ituro ko sa inyo kung paano maggawa ng bootable drive na for diagnostic tools. So may mga bootable na pang ayos ng pang monitor ng mga temperature. Okay, escape lang natin. Ito sarili ko kung ano to. So yung BC 98 boot, sarili ko lang gawa yan. Kumbaga yan ang ipinangalan ko. So pwede kayo mag-modify na sarili nyo. Yan, mem test. So ite-test ko ang memory kung may error. Yan po. Ito po yung appearance ng pang test. Ayan, check mo. Ayan o, 4 gig RAM. So monitor niya na 4 gig RAM. Test 3. At ang temperature ay 49 degree. So ideal ho yan. Hindi ho problema yan. So usually ang test dyan ay pinapaabot ko lang ng mga test 5 to test 6. Ganyan lang po ang pagtetest ko. Kasi kung marami ho kayong ginagawa, usually sa experience ko 5 to 6 lang lumalabas na ang diferensya. Siyempre, since gaya ko nung nag-work pa ako, sobrang dami kong tinetest. So experience ko na, through experience, hanggang 5 to 6 lang. Ayos na yan, test na yan. Pero siyempre kung libre ang oras nyo, full test nyo na. Mas ano yon, kumbaga mas recommended. So far mukhang okay naman. Ang full test na sinasabi ko, gawin natin yan kapag kailangan na talaga, kasing hindi natin matrace ang source ng problem pero nag-on naman siya. Full test natin lahat. Pero kung sa mga basic ay nahuli na natin, no need to full test na lahat. Pero pwedeng gawin nyo yan para maging sure kayo at maging maasahan technician kayo. So yan po mga tip ko sa inyo. So far 50 degree. So tumataas na ang ating temperature. Okay. Oh, 51. Tumataas na. Accurate po yung ano niyan, yung temperature niyan. May sariling program sa BIOS yan na kaya niyang i-monitor ang temperature. Kung kaya nung program na yon, so kaya i-access ng program na to yung program na yon. Kasi may mga technician na hindi naniniwala sa mga software. May mga dati akong nakilalang technician, mga old class technician. Hindi ko sinasabing magaling ako sa kanila, pero yun po, natuto sila sa experience, pero yung analogy ng mga program ay hindi nila naiintindihan kung ano ba yung mga EXE, DLL, ano ba itong mga software na to. Akala nila pagka no display RAM ay sira, o pagka nag display hindi ito sira. Nagkakamali po kayo dyan. Siguro maraming technician mag-agree naman sa akin.
Pero yung mga old school na technician na bumabase sa no display, beep code, pasensya na po. Sa totoo lang ay may na kumpronta ako na technician na ganyan. Medyo konting tagisan lang ng utak dahil sabi niya hindi ako naniniwala sa mga pan-testing na yan. So okay mga ka-cyber, ayan na natin yun. Sinishare ko lang sa inyo para at least pinuprove ko sa inyo na pakikinabangan nyo ang program na ito. Sa tagal ko ho siyang gamit, almost 16 years na po akong technician. So far itong gamit ko na to is 90% sure ako na working to. Siyempre once na nag-upgrade ang mga memory, so itong memory na to ay dinesign para sa kakayahan na lang. So yung mga bagong lalabas na memory ay baka hindi nyo na supported, so download na kayo ng mga bagong program. So far okay naman yung ating memory, test 8 na siya. So temperature niya ay 51, no errors found. Usually guys, mga ka-cyber, may lalabas na red errors about location, yung mga pattern na sana ba yung sample niyan. Ayan, mga pattern ganyan. Kung may error, lalabas dito yan, kulay pula. So yun po ang magga-guide sa inyo na may problema ang memory na yan. So ano magiging epekto ng mga problema na to? Na-encounter ko sa aking pagre-repair ay nagkaroon ng red nung chinek ko, pero bago ko pa masuspect yun, way back ay hindi ko pa siya na-mem-test. Nag-error po ang Microsoft Office, hindi ko siya mabuksan, may memory error na lumalabas. So troubleshoot kami, minemtest ko, doon ko nalaman. Nung pinalitan ko si Microsoft Office, biglang nag-work na. So may epekto pala yung kapirasong memory location na nasira, pero hindi siya nakaka-apekto sa pagbuboot. So naging yung epekto niya ay tungkol naman dun sa program na gumagamit ng memory location na yun, gaya ni Microsoft yung nasira na yun. So far guys, shinare ko lang yung experience ko, at least may matutunan kayo. Okay, since okay na ang memory, yan guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe, just click and click the bell button. Thank you guys. Sa susunod ko na vlog, turo ko naman sa inyo yung mga ibang basic na ginagamit ko. Tandaan nyo po, ang basic pag pinagsama-sama magiging komplikado na. Okay, thank you po.